Ang kwentong ito ay tungkol sa mga totoong kwento ng mga tao. Ito ang kwento ng isang dakilang samurai na si Taichi at ang kanyang napupusuan babae. Nagsimula ang kwento sa Huminto na ang ambon ng tag-ulan nang pumasok si Taichi Sabado sa pandayan ng mga sandata. 2 araw na siyang naglalakbay pauwi mula sa kalapit na lalawigan. Ang kanyang bahag ay may bakas pa ng alikabok sa daan at ang hawakan ng kanyang itak na pangilid ay matagal nang lumuluwag. 10 kilometro na siyang naiirita rito. Hindi naman delikado ang talim, maayos pa ito. Pero hindi siya maaaring umuwi na halatang may sira ang kanyang sandata. Kung gusto mo ang ganitong storya tungkol sa romance, horror at mga totoong kwento, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe sa ating YouTube channel na Kwentong Tagalog PH at mag-comment para updated sa mga kwentong totoo. Mapapansin iyon ng kanyang ama. Palagi iyong may napapansin. Ang harapan ng pandayan ay simple lamang, ngunit kapansin-pansing malinis at maayos. Sa loob, tanaw ang nagbabagang pugon, banayad ang liwanag, at ang mga kasangkapan ay nakahanay ng may disiplina, palatandaan ng isang bihasang panday. Sa kahoy na karatula sa itaas ng pintuan ay nakaukit ang pangalan, Mitsui. Mga itak at kabit, iminungkahi sa kanya ang pandayang ito ng isang mangangalakal sa daan. Magaling ang matandang panday, sabi nito, at patas maningil. Pumasok si Taichi at nagpakilala sa pamamagitan ng marahang pag-ubo. Isang dalaga ang lumabas mula sa likurang silid. Batang-bata pa, 16 o 17 taong gulang marahil. Suot niya ang simpleng barong panday na kulay indigo. Nakataas ang manggas para sa trabaho. Maayos ang pagkakatali ng kanyang buhok at may bahid ng pulbos na pangkintab sa kanyang kaliwang pisngi. Agad siyang yumuko, tama at elegante, sanay tumanggap ng mga mandirigma at maharlika. Maligayang pagdating po, paano po namin kayo matutulungan? Malinaw ang kanyang pananalita, formal. Hindi ito karaniwang tono ng anak ng panday, may edukasyon, may hinubog. Napatingin si Taichi sa kanyang mukha habang siya'y tumayo. Hindi siya ang tipikal na maganda. Matapang ang hulma ng mukha, diretso ang titig, ngunit may kakaibang dating. May talino sa kanyang mga mata. May kumpiyansa sa kanyang tindig. Lumuwag ang hawakan ng aking itak, sabi ni Taichi habang inaalis ito sa kanyang baywang. Kailangan ko po itong ipaayos bago ako umuwi. Opo. Tinanggap ng dalaga ang sandata ng walang alinlangan, maingat, may paggalang at walang bakas ng kaba, sanay na sanay. Pinagmasdan niya ang hawakan, hinaplos ang balat ng pagi sa ilalim ng tali. Maayos pa ang balat, sabi niya, halos pabulong. Kailangan lang pong itali muli ang hibla. Ang mga palamuting bakal, itinuro niya ang maliliit na hugis sa ilalim ng tali. Maaaring kailangang ayusin ang pwesto. Napakurap si Taichi. Kabisa mo ang paggawa ng sandata, sabi niya. Tumingin siya pataas at may bahagyang pagbabago sa kanyang muka, parang tuwa na may halong pag-iingat. Tinuturuan po ako ng aking ama. Tumulong po ako sa talaan at sa mga kliyente kapag abala siya sa pugon. Ang ama mo ang panday dito? Opo, si Mitsui Takatoshi. Itinuro niya ang likuran. May ginagawa po siyang order pero maaari ko pong ipakita sa kanya ang itak ninyo. Gaano katagal? Sinuri niyang muli ang hawakan. 1 araw po o 2. Kailangang maingat ang pagkakatali para hindi magbago ang balanse. Ayaw po naming ibalik sa inyo ang sandatang hindi tama ang pakiramdam sa kamay. Ayaw po naming. May yabang iyon, hindi kayabangan kundi pagmamalaki sa trabaho. At ang bayad? Depende po kung nais ninyong gamitin ang dating hibla o bago. Mas tatagal po ang bagong hibla. Tumingin siya ng diretso sa kanya. Hindi po nandaraya ang aking ama, Ginoo. Doon po nakatayo ang kanyang pangalan. May bahagyang tapang sa kanyang tinig. Napangiti si Taichi. Naniniwala ako, bagong hibla na, at nagtitiwala rin ako sa inyo.
Bahagyang namula ang kanyang pisngi. Ipapakita ko po sa kanya ngayon, sabi niya, yumukong muli. Ano po ang pangalan ninyo? Taichi Sabado. Hindi siya nagulat kahit may bigat ang apelyidong iyon sa lugar na ito. 6 na salin na ang kanilang angkan bilang mandirigma. Maghintay po kayo Sabado, Ginoo. Habang hinihintay, nilibot ni Taichi ang pandayan. Kaunti lamang ang mga gamit, ngunit bawat isa'y dekalidad, mga hawakan, palamuting bakal at mga itak na may maselang disenyo. Bumalik ang dalaga kasama ang isang matandang lalaki, si Mitsui Takatoshi, matipuno ang mga kamay, mapanuri ang mga mata. Magiging handa po bukas ng hapon, sabi ng matanda, 6 na pong pilak. Makatarungan ang presyo, higit pa nga. Payag ako, sabi ni Taichi. May mahusay na mata ang aking anak, dagdag ng panday. Kung sinabi niyang maayos ang balat, maaasahan ninyo. Mio. Iyon ang pangalan niya. Maganda, marahan. Umalis si Taichi at tumuloy sa isang maliit na bahay panuluyan. Sinabi niya sa sarili na praktikal lamang iyon. Kailangan niyang maghintay. Wala nang ibang dahilan. Ngunit kinagabihan, habang nakahiga siya sa banig, bumalik sa isip niya ang dalaga, ang talino sa mga mata, ang kumpiyansa sa kamay, ang bahid ng pulbos sa pisngi. Isang anak ng panday, sabi niya sa sarili. Wala nang iba. Ngunit patuloy ang ulan sa labas at hindi siya agad nakatulog. Kinabukasan, maaga ang gawa. Perpekto ang pagkakatali. Maayos ang balanse. Napakaganda, sabi niya. Nagbayad siya, nagdagdag ng pasasalamat at muling isinabit ang itak sa kanyang baywang. Umalis siya. Ngunit hindi niya nakalimutan si Mio. Pagdating niya sa kanilang lupain, sinalubong siya ng kanyang ama. Naantala ka, sabi nito. May pinaayos lang po. Tindahan ni Mitsui? Tanong ng ama. Opo. Na-meet mo ang anak? Opo. Sandali lang. Tahimik ang ama. Nag-iisip. Hindi pa alam ni Taichi na sa sandaling iyon may binubuo ng plano ang kanyang ama. At ang simpleng pag-ulan sa isang bayan ay simula pala ng mas malaking tadhana. 3 araw na naghintay si Sabado Matsui bago siya bumisita. Hindi dahil nag-aalinlangan siya, sa loob lamang ng ilang minuto matapos umuwi ang kanyang anak ay nakapagpasya na siya, kundi dahil mahalaga ang tiempo. Kapag masyadong nagmadali, tataas ang hihingin ng mga ngalakal. Kapag masyadong nagtagal, maaaring maunahan siya ng ibang pamilya. Ang isang edukadong anak na babae ng isang mayamang panday ay hindi magtatagal na walang kasunduan sa pag-aasawa. Kinugol ni Matsui ang 3 araw sa pagtatanong. Ipinadala niya ang kanyang pinagkakatiwalaang katiwala sa bayan. May malinaw na utos. Magtanong lamang ng parang usapang kanto. Sino si Mitsui Takatoshi? Gaano kaunlad ang kanyang hanap buhay? May anak ba siyang lalaki na magmamana ng pandayan o ang anak niyang babae lamang? Ano ang tingin ng mga tao sa kanya?